Pakaliwanag dyan mga ka-DIY, kaya nga sabi ko sa inyo ay kaya ng pagliwanagin nito yung kwarto, no? Or kung saan nyo gusto ilawan. Kaganda ng ilaw na to. At good na rin po yung battery natin. Ayan, na-testing na po natin. At okay talaga yung ginawa nating battery, no? Welcome back sa aking video tutorial mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay gagawa po tayo ng DIY 12 volts battery gamit ang LiPo4 na cylindrical. Bali ito din po yung gagamitin nating battery sa ating binubuong project na DIY mini solar generator. Okay, bali ito to po sa inyo yung step by step kung paano gawin yung battery na to, at pag-uusapan din po natin yung DOD para malaman nyo kung paano pahabain yung buhay ng battery na to, no? At tuturuan ko rin po kayo mag-compute para malaman nyo kung gaano tatagal yung binuo nyong battery. Okay ba mga DIY? Kaya marami kayong matututunan sa aking ginawang DIY battery, no? At marami pa po tayong pagsasamahan ng mga DIY project. Kaya kapag di ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe na po kayo, no? Kasi malaking tulong na rin po sa akin to. At huwag nyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Yun lamang po, magsimula na po tayo. Bago po tayo mag-umpisa mag-assemble ng ating battery ay isa-isahin po muna natin explain yung mga parts at tools na kailangan natin para sa ating DIY 12 volts battery gamit po itong LiPo4 na cylindrical. Ayan. Kaya po ito tinawag na cylindrical dahil po sa design niya. Ito po ay pabilog. Dalawang klase po kasi ng LiPo4 yung mabibili nyo sa market. Yung isa po ay prismatic at yung isa naman po ay cylindrical, kagaya nga po nito. Okay? Tapos yung mga parts na kailangan natin, ang una po ay itong BMS natin. Ayan. Bali ito po ay 4S 30 ampere. Maganda-ganda na po ito mga ka-DIY, no? At ito po yung magpoprotekta sa ating battery sa overcharge at over discharge protection. Okay? Bali ang sample po natin dyan, kapag hindi pa po nagka-cut off yung ating charger, bahala na po mag-cut off yung ating BMS para hindi po ma-over voltage yung ating battery. Tapos sa discharging naman po, hindi po niya hayaang maging 0 volts yung ating battery. Ika-cut off din po niya kapag umabot na po sa limit. Kapag nagsi-0 volts po kasi yung ating battery ay umihikli po yung lifespan niyan. At mabilis po siya masisira, ano? O dahil may BMS na po tayo ngayon, mas tatagal pa po yan. Kasi yung mga ganitong battery ay tumatagal po ng 5 to 8 years kapag naalagaan nyo po siya mabuti. At sinunod nyo po yung DOD niya. Mamaya ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung paano yung computation ng kanyang DOD. Okay? Bali, ang next naman po na kailangan natin ay itong active balancer natin na 4S 2 ampere. Ito naman po yung magbabalanse ng per cell natin pagka nag-series na po tayo. Hindi po nito hahayaang magkalayo-layo yung voltage per cell. At yung charging niya ay ibabalance din niya para mas tumagal pa po yung buhay ng ating battery. Ayan mga ka-DIY, no? Tapos ang next naman po na kailangan natin ay itong battery holder natin. Bali ito po ay pang 32650 at 32700. Yung size po na gagamitin natin battery ay 32700 po yan. Okay, ito po yan mga ka-DIY. Tapos ang next po na kailangan natin ay itong ating tabbing wire. Ayan siya. Tapos kasama din po niyan yung bolt and nut na kailangan natin. Okay. Tapos ang huling kailangan natin ay itong battery nga po natin. Ito po ay LiPo4 na 32700. At ang capacity po nito ay 6,500 mAh kada isa. Bali ang gagamitin natin ay 2, 4, 6, 8. 8 na cell ang gagamitin natin. Ayan. Tapos ang connection na gagawin natin dito ay 4 series para makabuo po tayo ng 12 volts. Ayan mga ka-DIY, no? Kaya good na good yung ating battery pack na gagawin. Tapos yung ano po nito, voltage po nito ay 3.2 volts. At yung bawat isa po nito, yung full charge voltage niya kapag nag-iisa lang ay 3.7 volts.
Yan. Pero pagka isiniris na po natin yan, ang magiging full charge voltage po nito ay 14.6 at ang nominal voltage po niya ay magiging 12.8 volts. Ayan, ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya yung mga ano nito parameter para mas tumagal pa po yung buhay niya. I-assemble din po natin yan, ano? Ayan siya mga DIY. Bali, ang ginawa ko po muna dito ay tinap balance ko muna siya para magpantay-pantay po yung voltage niya at yung ano niya, no, yung charging status niya. Kumbaga pati yung capacity magpantay-pantay lang din. Ayan. Ganito po mag-top balance mga DIY. Pagsasama-samahin nyo lang po yung negative at positive at hahayaan nyo lang po siya ng 12 hours to 24 hours na nakaganyan mga DIY para magpare-parehas po yung voltage yan at yung capacity. Yung state of charge niya, ibig ko sabihin mga DIY, no? Ayan. Bali, pagka naka-ano na po ito, naka 4S na, ang magiging total capacity po nito ay 12 volts, 12 ampere din po. Ayan, ha. Papaliwanag ko rin siya sa inyo mamaya lahat-lahat ng pwede nyong malaman dito. Kung gaano din siya katagal, tatagal sa ating gagawing setup. Ayan. Tapos yung mga tools na kailangan natin, ito mga DIY. Gagamit po tayo ng 60 watts na soldering iron at soldering lead. Ayan. Galing po ito kay FU Labs. FU Labs, baka naman. Ayan. Tapos yung next naman po na kailangan natin na tools ay itong screw natin at itong pangpihit natin ng nut. Ayan. Bali ang size po na gagamitin natin dito ay 7mm. Okay. Tapos kailangan din po natin ng voltmeter mga DIY. Ayan. Okay. Bali, ang next natin, mamaya, i-assemble na po natin to. Tapos, yung mga tools at parts na ginamit natin ito, mga DIY, ilalagay ko po sa description ng aking video para hindi na rin po kayo mahirapan maghanap. At hahanapin nyo na lang yung link, makaka-order na rin po kayo kung gusto nyo bumuo ng mga ganitong battery, no? Pwede rin po kayong bumuo ng mas malalaki pa, 50 Ah, 100 Ah, 200 Ah, depende po sa budget nyo. At pwede rin po kayo bumili ng mga parts na mas matataas ang klase. Marami pa po kasi kayo mabibili na ibang klaseng BMS at balancer na mas maganda pa po dito. Okay. Bali, ang gawin po muna natin ay i-disassemble po muna natin yung ating battery. Tatanggalin na po natin sa pagkaka-top balance dahil nakaano na po ito ng 12 hours, ano? Okay, tanggalin na po natin yung connection ng ating pag-top balance. Okay mga DIY, nabaklas na po natin yung tabbing wire at yung mga nut at tornilyo natin, ano? At i-check na po natin yung voltage ng bawat battery kung pare-parehas na po yung voltage nya. Ayan. Set lang po natin tong ating voltmeter ng 20 volts. DC mga DIY, para makita nyo. Tingnan natin, per cell po. Dapat lahat yan ay pantay-pantay na po yung voltage nya. 3.54, 3.54, 3.53, ayan, 54, 3.54, 3.54, 3.54, 3.54, 3.54, ayan. Okay na po yung pag-top balance natin mga ka-DIY, no? At nakita nyo, magkakamukha na po sila ng voltage at good na good yung ginawa nating top balancing. Ayan, next natin i-assemble na po natin to. Ipapaliwanag ko po sa inyo yung connection na gagawin natin, ano. Ayan, i-disassemble ko lang po to at igagaya ko yung tabbing wire natin. Okay? Okay mga DIY, nakasetup na po tayo at nabaklas na po natin yung tinap balance natin na battery. Ayan, bali nakalatag na po siya, no? Bali ang gagawin po natin ay mag-assemble na po tayo ng 12 volts. Pero bago po tayo mag-assemble ng 12 volts ay papaliwanag ko po siya kung paano siya naging 12 volts, ano, mula sa umpisa. Para pati yung mga baguhan ay mas maintindihan nila at makapag-assemble sila na maayos. Okay? Bali, ang gagawin po nating connection ay
4S. Pag sinabing 4S ay 4 series. Ayan mga ka-DIY. Bakit daw 4 series? Kasi kapag nag-iisa lang po yung battery, ang voltage lang po nito ay 3.2 volts. Ayan, sa nominal niya, 3.2 volts lang po yung battery natin kapag nag-iisa lang siya. Bali, hindi po kaya magpatakbo niya ng 12 volts na ilaw at kahit anong appliances, kasi nag-iisa lang po siya. Tingnan niyo mga ka-DIY. Ayan, bali 3.5 volts po yan kasi na-charge po natin yan. Bali 3.7 po yung full charge nito. Pero yung nominal voltage po nito, kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina, ay 3.2 volts lang. Ngayon, pagka nag-iisa lang po siya, ay di po kaya magpatakbo nito ng 12 volts na mga appliances or kahit inverter, di niya kaya, Okay, ngayon magsi-series na po tayo. Ito po yung unang series natin. Ngayon, ang mangyayari mga ka-DIY, pag nag-series po tayo, yung capacity po natin ay hindi magbabago. Ayan, malinaw mga ka-DIY. Kapag nag-series tayo, ang capacity ay hindi magbabago. Pero, ang voltage ay magpa-plus or magpapatong. Ayan, magpapatong po yung voltage niya kapag nag-series tayo. Pero pag parallel, ay hindi po, Ayan, papakita ko sa inyo mga ka-DIY. Kanina, di ba, 3 volts ang voltage nito. Ngayon ay ayan, 7 volts na siya mga ka-DIY. Kasi nagpatong na po yung voltage niya. Ngayon, para makabuo tayo ng 12 volts ay magsi-series po tayo ng dalawa pang battery. Kaya tinawag to na 4S. Ayan. Ito na po yung pangatlo. At ito na po yung pang-apat. Ngayon, di ba kanina pag dalawa lang 7 volts. Ngayon, pag pinag-plus mo yon, dahil 7 plus 7, 14 volts na po ito mga ka-DIY. Pasok daw ba yung range na yon sa 12 volts? Yes mga ka-DIY, pasok po yung range na yon sa 12 volts. Mula 11 volts hanggang 14.6 volts ay pasok po sa 12 volts. Ayan, tandaan nyo mga ka-DIY, Mula 11 volts hanggang 14.6 volt ay pasok po sa 12 volt setup. Ayan. Ngayon nakapag-series na po tayo ng 4 na battery. Ngayon dapat ang voltage po nito ay 14 volts na. Ayos lang natin. Tingnan natin mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, bali ang battery po natin ay 14.17 volts. At nakabuo na po tayo ng 12 volts niyan, At ang capacity pa rin po nito dahil hindi po tayo nagparallel ay 6,500 mA pa din. Ayan. Hindi po nagbago kasi series connection po yung ginawa natin. Pag series connection, ulitin ko mga ka-DIY, ay magpapatong lang yung voltage. Pero pag parallel, magpa-plus po yung capacity pero yung voltage ay hindi magpa-plus. Okay, para mas malinawan po kayo, mayroon pa po tayong gagawin. Ayan na, nakagawa na po tayo ng 12 volts. Ngayon, pwede na po itong gumana sa mga 12 volts na ilaw. Ang problemahin nyo po dito ay paano nyo po pagkakasyahin sa enclosure nyo. Kasi ganito po siya kahaba. Ang haba niyan mga ka-DIY. Ngayon, ang gagawin po natin ay gagamit po tayo ng holder para maiayos po natin siya, mas mapaliit natin at mapagkasya natin siya sa box. Okay, ngayon iaayos na po natin siya. Ang magiging ayos po niyan ay katulad po nito. Ayan. Ito yung negative. Ayan yan, negative. Ito yung positive. Magsisiris yan. Yan yan. Yung dalawa na yan. Tapos, magsisiris ulit tayo dito. Yan. Ito na po yun. Tapos, magsisiris po tayo dito ulit sa taas. Ito na nga po yun. At ito na po yung pinakahuling negative natin or positive. Kung ano man yung ayos na ginawa nyo. Basta magiging ganito lang po itsura nyan. Ngayon, para mapag-connect nyo yan, gagamit po tayo ng tabbing wire. Eto mga ka-DIY, gumupit na po ako ng tabbing wire. Ayan, balitabi po muna natin tong iba at mag-assemble na tayo. Ngayon, iset up po muna natin yung ating mga battery. Ang magiging ayos po niyan dito sa ating holder ay ganyan po, Ayan. Ayos natin mga ka-DIY para makita nyo.
Okay mga ka-DIY, nakaayos na po tayo, no? At yan na po yung posisyon ng ating mga battery. Bali, positive, negative, positive, negative. Sa ilalim naman po ay negative, positive, negative, positive. Ngayon, magsisimula na po tayo bumuo ng 12 volts. Ang connection po na gagawin natin ay 4S 2P na po. Ibig sabihin ng 2P, 2 parallel, 4S. 4 series, 1, 2, 3, 4. Ngayon, ang capacity po ng ating battery, dahil dalawa na po yung nakaparallel na 6,000 mAh, magiging, magpa-plus po yung capacity niyan. Gaya po ng sabi ko sa inyo, magiging 12 mAh na, 12,000 mAh. Pero, ang voltage niya ay magiging 12 volts na din. Or 14 volts kapag full charge, ano? Sana hindi kayo malito sa mga voltage mga ka-DIY. Basta ang 12 volt setup, nag-range po yan ng 11 volts hanggang 14.6 volts. Pasok po yan sa 12 volts. Okay? Marami po kasing nalilito dyan, ano? Bakit eka 12 volts pero eka yung voltage 14 volts or 13 volts? Hindi eka tama yon. Pero, yun po ang range ng 12 volt setup. Lalo na sa mga Life VO4. Kasi yung full charge voltage po ng 18650 ay 12.6. Saktong-sakto lang po yun. Mas maganda po talaga may sobra kagaya nga po nito ng Life VO4 na 14.6 volts. Mabilis naman po bumagsak yung voltage nito pero napakakunat ito mga ka-DIY. Meron tong katangian na wala sa ibang battery. Okay, mamaya ipapaliwanag naman natin mga range niyan. Okay, simulan na po natin yung pag-assemble. Ngayon, isi-series parallel na po natin to, no? Ito na po yung parallel. Ayan, nakadalawa-dalawa na po, Ulitin ko. Ito po ay 4 series, 2 parallel. Ngayon, gagawa na po tayo ng 12 volts. Ang una po nating tatandaan, ito po yung main positive natin at ito po yung huli natin na main negative. Okay, para mas malinaw mga ka-DIY, ipapakita ko sa inyo. Bali, gumawa po muna tayo ng connection sa main positive natin. Ayan, maglagay po tayo ng tornilyo dito. Okay mga ka-DIY, ayan, naka-series na po yung main positive natin. Okay na po yung connection natin yan. Ngayon, isi-series na po natin yung positive negative dito sa may ilalim. Ayan tandaan nyo lang mga ka-DIY yung ginagawa natin. Ngayon, isi-series na po natin yan. Maglagay po tayo ng tabbing wire dyan. Mag-iingat kayo mga ka-DIY sa mga connection kasi delikado po yan kapag tumaas na po yung voltage. Okay, first series tayo. Ay, second series tayo Okay mga ka-DIY, nasa second series na po tayo. Napag-connect na po natin yan. Bali ang voltage na yan mga ka-DIY ay 7 volts Ayan, check natin. Papakita ko sa inyo unti-unti kasi iba nalilito talaga dito, promise. Ayan mga ka-DIY, naagawa na po tayo ng 7 volts. Ngayon, ang next connection na gagawin natin ay dito na po sa gitna. Ito naman po yung pagkoconnectin natin. Ito na po yung second, ito na po tayo sa third. Ayan. Gawa na po tayo ng connection. Double check nyo lang lagi mga ka-DIY kasi delikado na po ito, tumataas na po yung voltage, kaya pag nagkamali kayo dito ay possible mag-spark po yan. Magulat po kayo, sabi nga po ng iba, delikado po talaga gumawa ng mga ganitong DIY project. Iba po kasi matatakotin. Takot sila sa pag-spark. Okay, assemble natin ulit. Okay mga ka-DIY, ayun nandiyan na po nagawa na po natin yung connection sa pangatlong series natin. Ayan. Bali ito po yung una, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. Bali ang voltage po nito ay
Nag plus 3 volts na naman po ito. Ayan, ito yung main positive natin. Double check na lang po yan. Main positive. Check natin. Ayan, nasa 10 volts na po siya, oh. Okay. 10.6 volts na siya, mga ka-DIY. Baling ginawa natin. Ayan, pumunta tayo, lumiko, umakyat ulit, lumiko, tapos bumaba. Ayan, bali dito na po tayo ulit ko-connect. Yan na po yung pang-apat natin na i-connect, ano? Mga ka-DIY, mag-ingat kayo na magdikit tong dalawa na to, ano? Kasi delikado na po yan. At lagi nyo po i-double check yung connection nyo. Kasi kapag namali po kayo ay possible mag-spark po yan. Okay? Sige na, pupunta na ako. Okay mga ka-DIY, tapos na po natin i-series yung pang-apat natin dito sa baba, ano? Ayan na po itsura niyan. Bali ginawa na po natin, bumaba, lumiko, umakyat, lumiko ulit, bumaba, tapos lumiko ulit. Ayan na. Huwag kayong malilito mga ka-DIY, para lang siyang nagsigsag, ano? Kumanong ganun lang siya. Pero yung pa rin yung ginawa natin connection, kung ano lang po pinakita ko sa inyo kanina. Bali ito na po yung ano natin, last na isi-series. Ngayon ang voltage na po nito ay ayan, 14.17 volts na. Ayan, kabilaan yan mga ka-DIY. Pero kapag hindi nyo pinagduktong yan ay hindi po magsasama yung capacity nitong dalawang battery, no? Kailangan mag-series pa po kayo nitong dalawa na to, pagsamahin nyo yan para magpatong yung capacity nyan. Pag di nyo po pinagpatong yan ay 6 ano lang yan, 6,000 mAh. Kailangan pagsamahin nyo na siya, no, sa last connection natin. Ayan na po yung last connection natin. At nakabuo na po tayo ng 12 volts battery. Ayan mga ka-DIY, no? Sana hindi kayo nalito, no? At kung nalito naman po kayo mga ka-DIY ay pwede nyong i-replay ulit yung aking video, no? Para hindi kayo malito. Maulit-ulit nyo yung video at maintindihan nyo mabuti. Pasensya na kayo sa pagsasalita ko, medyo bulol po kasi ako sa araw. Ayan. Ayan na po mga ka-DIY, nakabuo na po tayo ng 12 volts battery. O ayan na mga ka-DIY, ito po yung main positive natin, ito yung main negative natin. Ayan, nakabuo na po tayo ng 14.17 volts. Okay. Pwede na raw po ba gamitin kahit walang BMS, yung mga ganito, no? Ang sagot po dyan ay pwede na. Kaso, ayan, possible po masira yung battery kapag ka na-over voltage at over discharge. Kapag wala po kasing BMS, wala pong pipigil sa over discharge at over voltage. Kaya possible masira po yung battery. Pagka nasosobrang kasi sa charge itong mga ka-DIY, nasisira din po ito, no? At pag nasosobrahan po sa discharge ay nasisira din po ito. Kailangan magkabit kayo ng BMS. Marami na pong nasiraan ng battery na hindi sila nagkabit ng BMS. Walang protection. Kaya kailangan magkabit talaga kayo. Pero kung sa emergency... Alright mga ka-DIY, nakat po yung ating video. Hindi ko po napansin na palowbat na po pala yung aking phone at naka-off na po pala yung aking camera. Pero salita pa po ako na salita kanina. Ayan. Pero yung last ko pong sasabihin sa inyo ay pwede nyo po itong gamitin kahit walang BMS. Pero sa emergency lang po. Ayan mga ka-DIY, no? Sa emergency lang. Kasi kailangan nyo po talaga siyang lagyan ng BMS bago nyo talaga siyang gamitin, ano? Iran ng pangmatagalan. Okay po ba mga ka-DIY? Ayan. Bali ang next natin ay magkakabit na po tayo ng BMS. Ayan. Medyo umuulan na yata mga ka-DIY. Palakas na po yung ulan. Pero try natin na ipagpatuloy pa rin ito, ano, kung dinig na yung boses ko. Ayan. Bali dito po sa ating battery, ito po yung ating main positive, ito po yung main negative. At nilagyan ko na po ng sign yan, ano. Ayan. Bali dito po muna tayo sa BMS. Ayan natin. Sa BMS po natin, meron po tayong ditong sign na makikita, ano. B negative, B1, B2, B3,
at B+. Ayan, dyan po natin ipopwesto yan mga ka-DIY. At yung connection, ayan, kitang-kita nyo na kung paano i-connect, ano? Bali, tuntunin po natin kung saan po natin i-connect tong mga nilagay ko. Bali, yung B negative, dyan po tayo mag-i-start magkabit ng BMS. Ayan, dito po yan sa B negative natin. Yung B1, dito po sa may baba, yung unang series natin na ikinabit kanina. Ayan, yung pinagtabi natin, ayan yan. Dyan po yan. Tapos yung B2, ayan sa pangatlo, dito sa taas, ayan mga ka-DIY, Tapos yung B3, ayan, dito po yan sa pangatlo. Dito sa baba, mga ka-DIY, ayan po yung pwesto nyan. Tapos yung B+, yung main positive natin, dito po sa B+, sa ibabaw. Okay? Hindi na kayo malilito mga ka-DIY, no? At basic na basic lang yan. Yung diagram po, ilalagay ko po sa ating screen. Ayan. Bali, screenshot nyo na lang po para meron po kayong kopya. Pero ganyan lang po siya kadali mga ka-DIY i-connect. Tapos, ang kagandahan sa BMS na ganito mga ka-DIY, dalawa yung klase ng connection na pwede nyong gamitin. Ano? Meron din po siya dito sa gilid. Ayan. Kasi meron siyang ayan, pre-connector dito. Ayan, ihinang mo lang po itong jack nya. Kaya madali. Pwede nyo pong gamitin ito. Dito na po kayo mag-connect kagad ng B negative, B1, B2, B3. Yung B4, yan po yung B+ na huli. Ayan po yan. Kaya nakadikit dyan yung B+. Idiniretso na lang siguro para makita. Ayan, kasi kapangit naman kapag hindi nilagyan ng numero yung isa. Pero kung ako yung manufacturer na yan, yung B+ na yan, ilalagay ko na po sa B4. Pero yun na po yung connection na yan. Okay. Magkako-connect lang yan. Yung B negative, dyan lang din po yan. At saka yung B1, dito lang din po. Yung B2, dito lang din yan. Yung B3, dito lang din po yan. Tapos yung B4, dito po sa main positive. Tapos dito na po tayo kukuha ng connection ng charge at discharge mga ka-DIY. Malinaw, ano? Charge at discharge, dito na po tayo kukuha sa P negative at P+. Ito po yung positive, ito yung negative ng out. Ito yung negative ng out, ito yung positive ng out. Ayan, dyan din po natin padadaanin yung charging. Bali, charge and discharge, dyan na po lahat mga ka-DIY. Okay po ba? Ayan, sana naintindihan nyo itong pangliwanag ko dito sa BMS na to, no? At sumunod naman po sa connection tayo ng balancer. Ayan, medyo ilalapit natin camera. Sa balancer mga ka-DIY, wala po siyang sign. Pero napakadali lang nito mga ka-DIY. Parang BMS lang din po siya. Ito po yung connector niya. Lagi nyo lang po i-check yung black wire. Dapat po nakatapat yan sa B negative. Ito po yung B negative. Ayan, bali yung B negative, dito po yan sa main negative natin ulit. Yung sumunod po na connection, ito, yung sumunod na wire, sa wire po kasi wala siyang sign dito po sa, basta ito pong wire, ito po yung susundin natin. Ayan. Bali yung B negative, dito po yan sa black wire, Ayan. Tapos yung B2, etong B1 na to, dito po yan sa sumunod sa black wire. Tapos yung B2, ayan, dito po yan sa sumunod sa pangatlo. Ayan, eto sa pangatlo na to pala. Sumunod sa pangatlo. Ayan, sa pangatlo. Tapos yung B3, ayan, dito po yan sa pang-apat na wire. Tapos yung huli, dito po sa main positive natin. Parehas lang po yan mga ka-DIY. Tingnan nyo po yung pre na wire nito. Ayan, parehas lang. Kaya nga pwede nyo pong iparallel to. Yung dalawa na to bago nyo i-connect. Kunyari po, mag-start tayo. Lagi pong ang starting natin sa black wire pag magkakabit po kayo ng BMS at balancer. Ayan, dyan po tayo magkoconnect. Ganyan po lagi ang starting. Ito pong B negative natin, i-connect na po natin yan. Paparallel natin tong wire, i-connect po natin dito. Okay? Tapos yung sumunod na wire, kukunin nyo lang yung sumunod na wire dito sa isa. Tapos kukunin nyo lang din po yung sumunod na wire dyan sa may block. Ayan, ipaparallel nyo. Tapos, i-connect nyo na po sa B1.
Tapos yung sumunod naman po na wire, yung pangatlo, kukunin nyo rin yan. Tapos kukunin nyo rin po yung pangatlo dito sa ating balancer. Ayan, tapos ipaparallel nyo. Dito na po yan sa B2. Tapos yung pang-apat, kukunin nyo lang po yung pang-apat. Pati po yung pang-apat sa BMS. Ayan. Saka nyo po i-connect sa B3. Tapos yung panghuli, ayan, yung orange na yan, panghuli. Tapos panghuli din po dito. Ayan, i-connect nyo na po sa main positive natin. Okay ba mga ka-DIY? Sana hindi kayo nalito sa wiring natin, ano? Napakadali lang siya. Basta ang lagi nyo lang pong tatandaan, yung mga black wire. Kaya po napaka-importante ng black wire. Any color po yan, mga na yan. Basta ang black wire lang po yung tatandaan nyo na yun po ang main starting ng pagkakabit ng BMS at balancer. Kaya kahit ano pang maging kulay niyan, dyan po kayo mag-i-start sa black color, ano? At lagi nyo pong i-check kung saan po yan nakatapat. Dapat po sa B negative. Ayan mga ka-DIY, B negative. Dapat sa B negative ba? Any ano po yan? Any BMS at saka balancer. Basta dapat yung black wire nakatapat sa B negative. Diyan po dapat yan bago nyo i-connect. Kasi pag di nyo po napansin yan na hindi nakatapat sa B negative yung black wire, masusunog po yung balancer nyo at BMS. Magugulat pa po kayo, no? Kaya yun lang po yung lagi nyong tatandaan mga ka-DIY. Kaya madali lang siya ikabit. Kapag nagkamali lang kayo, yan nga lang, sunog, ano, mga ka-DIY. Bali, ang gagawin ko siguro dito para hindi masyadong kalat yung connection ko, ang gagawin ko ay i-connect ko na lang po yung balancer ko papunta dito sa B1, B2 para magamit itong mga B1, B2, B3 na yan. Pagko-connecting ko na lang dyan kasi magkakonekta naman yan. Tapos ito gagamitin kong pang-connect sa mga connection ng ng connection ng BMS. Diyan na tayo ko-connect. Bali ang gagawin natin, pagko-connectahin na lang natin dalawa. Kaysa iparallel po natin kasi medyo magiging makalat yung natin, yung wiring. Pero yun po ang pinakamagandang, mag-isip po kayo ng pinakamagandang wiring connection, yung hindi po makalat para maganda yung tingnan yung inyong battery. Pero yun nga po, pwede nyo naman pong iparallel na lang po yung mga wiring nito tapos sa kanya po siya i-connect. Ayan. Bali ang gawin po muna natin bago natin i-connect, ihinang ko lang po muna tong connection ng balancer ko dito. Ayan, ihinang ko muna dito. Tapos ipopwesto ko na po dito bago natin i-connect yung pinaka BMS natin kasi gusto ko ipakita sa inyo yung pagko-connect ng BMS, ano. Hindi ko lang po may papakita kung paano ko to ihinang dito kasi maliit po kasi hinangan. Medyo may camera po kasi tayo, mahirap po videohan yan kasi napakaliit mga ka-DIY. Ganyan ko lang po siya kaya nga sabi ko sa inyo, pares lang yan. Basta 4S mga ka-DIY, pares lang po yan. Basta ang lagi lang tatandaan ay black wire. Okay, ihinang ko po muna to tapos ipwesto ko na dito bago tayo mag-connect ng BMS. Okay po ba? Okay mga ka-DIY, nakasetup na po tayo at nailagay na po natin yung ating BMS. Ayan, nakapwesto na po siya. Tapos yung wire po ng ating balancer, ayan, dyan ko na po hininang mismo sa BMS. Nakapwesto na po siya. Tapos dito na po tayo kukuha ng connection, ano. Yan na po i-connect natin sa ating BMS. Bali yung B negative dito sa B negative dito sa main negative natin. Tapos yung B1 dito sa B1 na to dito sa unang series. Tapos yung B2 dito po sa pangalawang series dito sa B2. Yung B3 dito naman po sa pangatlong series. Ayan. Tapos yung B plus dito na po yan sa main positive natin. Okay? Bali, ihinang na po natin siya. Bali, ang gagamitin po natin panghinang dito ay yung ating 60 watts na soldering lead. Tapos yung wire po na gagamitin natin ay ito ay 18 AWG. Pero dito po sa B positive at B negative natin, ang gagamitin po natin ay 16 AWG kasi kailangan medyo makapal-kapal dyan kasi dyan po tayo huhugot ng load, ano. Yung P plus kasi at P negative dyan po manggagaling kaya dapat medyo makapal yung panghugot natin ng load, ano.
Yan ang ano natin. Bali magsimula po muna tayo sa B negative. Dito po muna tayo. Ang gawin natin ay lagyan na po natin ng soldering lead lahat ng paghihinangan natin bago natin i-connect yung wire. Okay? Start na po tayo. Okay mga ka-DIY, ayan no, tapos na po natin ihinang yung BMS. Ayan na po yung itsura niyan. Bali mamaya ko na po iayos yung wiring. Ite-testing na po natin kung good po yung pagkabit natin ng BMS. Ayan, bali tingnan po natin kung may ano na po dito no, output na po ng 14 volts. Kailangan may ano na po yan, may output. Kapag wala pong output ay may mali po sa ginawa natin ano. Kailangan po natin i-double check. Okay, moment of truth mga ka-DIY, ito na. Check na po natin. Ayan mga ka-DIY, oh. Good na good. Diyan po tayo kumuha ng connection ano, sa discharge at charging ano natin, input. Okay, okay na po yung BMS natin ano. May connection na siya. At ang next na ikakabit natin ay itong ating balancer. Pwede na po natin siya ikabit dahil may connection na. Okay, kabit na rin po natin. Makita natin kung okay na. Kapag umusok to, alam na mga ka-DIY, sablay ang pagkakagawa natin ano. Yan na mga ka-DIY. Goods mga ka-DIY, oh. Naikabit na po natin at ipopwesto na lang po natin siya mismo dito. Ayan. Iayos ko na lang po sa mamaya yung connection niya ano. Okay, iayos ko na lang pala yung wiring. Iano na lang natin. Pero yun na po siya no. Kaya po hindi umilaw yung ano natin, balancer, kasi balance po yung ating mga cell ano, kasi tinap balance natin yan. Pero pagka walang ano yan, kapag may disbalance na po diyan, ay iilaw po yung per cell niyan kung saan po may hindi balance. Ayan, goods na to yung mga ginawa natin mga ka-DIY no. Bali ang last na to, dapat i-cover nyo yan, coveran nyo to no. Yung mga dapat ano dyan, takpan. Takpan nyo mga ka-DIY. Para ano siya, prone siya kasi sa pag-spark ano. Kapag nalaglagan ng tubig yan or kung anong kahit ano na metal na ano, possible na mag-spark yan at sumabog yan. Pero hindi naman po sumasabog yung LiPo4. Okay, bali takpan nyo na po yun ano. Bali hindi ko po ipapakita kung paano ko to takpan kasi basic lang po to takpan. Tape-tapean ko lang po kasi yan ng paikutan na. At tapos na siya. Bali ang next naman po natin pag-uusapan dito ay kung ilang oras po ba ito tatagal sa ating gagawing mga load ano.
Pero ang sample na load lang natin na gagawin ay yung basic lang na pinagagamitan, mga cellphone at saka ilaw lang. Pero good na po ito mga DIY. At pag nakagawa kayo nito ay malaking tulong na po sa inyo, no? Bali, pwede nyo po dagdagan yan para lumaki capacity, no? Ayan, dagdagan nyo po ng mas maraming parallel na battery. Pero yung series na 4 series, hindi nyo na po kailangan baguhin. Kasi yun po ang kailangan nyo para makuha nyo yung 12 volts, ano? Pero yung parallel, pwede nyo pong dagdagan yan kahit tag 50 po yan. Ayan, tig 50 para mas malaki capacity. Or tig 20 po. Basta yan, tuktungan nyo lang po yan. Pwede na po yan, ano? Para mas malaking capacity. Ito, maliit lang po naman yung ginawa natin kasi pang ilaw lang po talaga yung gagawin natin. Backup na backup lang. Pang ilaw, charge, at saka DC pan kapag may araw. Ayan, pwede na po ito. Kaya good na po yung ginawa nating battery pack. Ito po yung finished product natin. Bali, lagyan nyo lang to ng wire para sa output, ano. Okay, pag-usapan muna natin yung kaya nito. Okay po ba? Tapos pag-usapan din natin kung ilang watts ng solar panel yung dapat na gamitin natin dito para may full charge. Okay, set up po muna tayo. Lilinisin ko muna tong kalat ko kasi masyadong makalat. Okay. Okay mga DIY, punta na po tayo sa testing at computation kung gaano po tatagal itong battery ginawa natin. At pag-usapan na rin po natin yung DOD niya para alam nyo kung paano pahabain yung lifespan niya, no? Yung buhay niya. Kasi possible kapag naalagaan nyo po yung battery nyo sa kanyang tamang DOD ay tatagal po ito ng 5 to 8 years mga DIY. Kaya good na good po yung ginawa nating DIY battery pack gamit po yung LiFePO4. Ayan, bali ang load po na gagamitin natin ay itong 12 volts, 12 watts na ilaw. Ayan, pwede nyo na po ito i-rekta sa inyong battery, no? Hindi nyo na po kailangan ng kahit anong module. Ito po yung ginagamit ko at 4 years na nga po yung mga ginagamit ko ay good na good pa rin. Basta ganitong brand yung bilhin nyo. Ayan, recommended ko yung brand na to. Yung FSL na 12 volts, 12 watts. Ayan, maliwanag to mga DIY, no? Kaya pong pagliwanagin ito yung kwarto nyo ng kahit ito lang yung ilaw, pwede nang ipalit to sa AC. Ayan, bali 12 watts to. Wala kasi ko available ngayon na phone charger, no? Kaya ito na po yung gagamitin natin. Ngayon, i-testing na po natin kung gagana na po yung ating ginawang battery. Naglagay na po ako ng wire dito, no? Madali lang naman ito hinang. Ito yung negative, yung black. Ito po yung positive, yung red. Ngayon, ikabit na po natin kung iilaw. Ayan ang mga DIY, moment of truth. Ayan mga DIY, oh. Pakalakas mga DIY, parang kinukuha ng langit dito. De, biro lang. Ayan napakaliwanag dyan mga DIY. Kaya sabi ko sa inyo ay kaya ng pagliwanagin ito yung kwarto, no? Or kung saan nyo gusto ilawan. Kaganda ng ilaw na to. At good na rin po yung battery natin. Ayan, na-testing na po natin. At okay talaga yung ginawa nating battery, no? Ayan siya. Ayan, ngayon sa computation, gaano ba tatagal yung 12 watts na to na 12 volts? Papakita ko sa inyo mga DIY kung gaano siya katagal. Tatagal. Ngayon, kung isasagad nyo yung battery nyo sa nagamitin to, teka, open lang natin yung calculator. Ayan. Bali yung natin, yung battery po natin ay 12 ampere. Ngayon, yung 12 ampere, type nyo lang po dito at i-times nyo sa kanyang nominal voltage na 12.8. Yung po yung nominal voltage ng 4S na LiFePO4. Lahat po ng kahit anong capacity pa yan, ang nominal po niyan basta LiFePO4 ay 12.8. Ayan po yung total na watt hour ng ating battery. Bali ang lumabas po na total ay 153 watt hour. Ngayon kapag ginamit nyo po sa ating ilaw yan, ay divide nyo lang po yung watts nito para malaman nyo kung ilang oras tatagal. Divide po natin sa 12 watts kasi 12 watts po yan. Ayan, tatagal po yung ating battery ng 12 hours mahigit. Okay mga DIY, saktong-sakto din sa nominal ng yung computation pero kung mas malaki pa po yung battery nyo,
ay hindi po sasakto yan, sakto lang po sa ating computation. Pero yan, tatagal po yung battery natin ng 12 hours. Pero meron po kayong dapat malaman mga ka-DIY. Pagka 12 sinagad nyo po kasi yung battery natin, magsi 0% to, kumbaga malolobat siya ng sagad. Kaya para mas tumagal po yung buhay ng inyong battery ay ilagay nyo lang po sa tamang DOD nya para mas tumagal pa po yung battery nyo. Huwag nyo po sinasagad na malobat. Kahit may BMS po yan, kung madalas po talagang malobat, kung araw-araw naman po yan, ay masisira po yan kahit may BMS. Basta bugbog sa lobat, kumbaga lagi araw-araw halos sagad yung gamit nyo, ay masisira po yan at masisira. Ngayon, kung aalagaan nyo po sa tamang DOD nya, ay mas tatagal po yan. Ngayon, ito po yung computation ng tamang DOD. Kahit sa anong Life EO4 nyo po itong gamitin, basta 12 volts, ay ganito lang po yung computation ng DOD, bali yung battery po natin ay 12 ampere. Ngayon, kung ang battery nyo ay 50 po ilagay nyo. Kung 100, dapat 100. Ngayon, times nyo po sa nominal voltage ng inyong battery na 12.8 po ulit. Ayan mga ka-DIY, yan po yung nominal. Ngayon, nakuha po natin ulit yung 153. Ngayon, para makuha nyo yung 80% yan, 80% lang po kasi yung recommended gamitin sa mga ganitong battery para mas tumagal pa po siya ng taon, 80%. Bali, kukunin po natin yung 80% ng 153 watt hour na yan. Ngayon, para makuha nyo yan, i-times nyo lang po sa 0.8. Yung po yung computation ng 8%. Ngayon, makukuha nyo yung 122 watt hour. Yan lang po yung dapat ubusin nyo para sa inyong battery, para mas tumagal po yung battery natin at mas matagal nyo pa po siya magamit, abutin ng taon. Okay, divide po natin sa 12 watts na ilaw natin. Ayan mga ka-DIY, 10 hours. Napakatagal nyo pa rin gagamitin yan mga ka-DIY, lalo na kapag ka-emergency. Ayos na ayos to sa magdamagan. Ngayon, kung gusto nyong gamitin itong pang araw-araw, ay pwede din po, dagdagan nyo lang po yung battery nyo. Mas malaking capacity, mas matagal nyo po gagamitin. At pwede rin po kayo magdagdag hanggang 4 na ilaw, 10 ilaw, kaya nyan. Basta yung battery nyo ay malaki yung capacity mga ka-DIY, napakaliwanag nito. Ang kadalasan ng ginagamit sa mga 12 volts na ilaw ay 5 watts lang. Ito, kinuha ko lang tong 12 watts kasi meron po akong iilawan na gusto ko napakaliwanag. Pero yung 5 watts nito mga ka-DIY, sobrang liwanag na, kaya good na good po yun, kapag yun po ginamit nyo, mas matagal nyo po gagamitin nyo kasi 5 watts lang. Ito 12 watts kasi sagad. Talagang malakas to kung maliit lang battery mo. Medyo maiksi lang yung paggamit mo. Pero sabi ko nga sa inyo ka-DIY, yung 10 hours na nakita nyo kanina, ayan, natin ulit. Yung 10 hours na yan, estimate lang po yan na mauubos yung ating 80%. Pero, mas tatagal pa po yan kasi makunat po yung battery natin mga ka-DIY. Makunat po yan. Meron pa po tayong natitirang 20%. Hahaba pa po yung paggamit nyo. Kung may nakarekta po kayo sa solar panel, sa maga pa lang po nagcha-charge na yung battery natin. Gamit po itong solar controller natin. Ngayon, ilang watts ba ng solar panel yung dapat nyo gamitin dito? Ang recommended ko na gamitin nyo dito na solar panel ay 50 watts mga ka-DIY. Bakit daw po 50 watts? Para kapag habang nagcha-charge siya ay pwede nyong gamitin, pwede nyong lagyan siya ng load, pwede nyong gamitan ng 12 volts na electric fan at ilaw, at charging. Pwede pong sabay-sabay yun kung ganun po kataas yung solar panel. Kaya mas maganda, mas mataas na solar panel na po yung gamitin nyo para nagagamit nyo po sa umaga. Unlimited electric fan po kayo kapag ganun. Kasi 2 hours lang po, full charge na yan, tapos may harvest ka pa po sa solar panel. Yun yung harvest nyo, mapupunta na po sa load nyo na electric fan, phone charger, ayan. Pwede rin po kayo magkabit ng inverter dito na maliit lang, kung mayroon po kayong pagaganahin na AC. Pero dapat, computation nyo, baka mamaya ay hindi tama yung computation nyo. Okay, bali meron pa pong isang paraan para may charge yung battery natin kapag wala pa po kayong solar panel or gusto nyo lang AC charging lang. Ito po yung isang paraan. Bibili po kayo ng charger. Ayan, may nabibili po na charger sa market. Ayan, nabili ko po ito kay Power Central.
Bali ito po ay 14.6 na, sakto sa ating DIY battery na. Dalawang paraan. Pero mas recommended ko gumawa po kayo ng small solar setup at gamitan nyo ng solar panel at solar charge controller. Ayan mga ka-DIY, ano? May kaalaman ka na sa pag-compute ng DOD at kung gaano tatagal yung inyong battery. Ayan, tandaan nyo lang mga ka-DIY, pwede po kayo magdagdag ng battery na parallel, ano? Pero yung yung series nyo ay wag po kayo magdadagdag kasi tataas po yung voltage niyan. Dapat po yung parallel lang para mas lumaki yung capacity. Mas malaking capacity, mas matagal nyo po gagamitin. Okay? Tapos may mabibili rin po kayo na mas maganda pa pong BMS dito at balancer. Marami pa pong mas magagandang klase dito. Okay mga ka-DIY? Bali, ang next natin na project, gagawa na po tayo ng mini solar setup. Inihiwalay ko lang po yung video nito kasi masyadong mahaba po. Gusto ko kasi explain sa inyo mabuti kung paano po ito ginagawa at paano ito gumagana. Ayan, kaya ang susunod nating project ay mini solar generator. Okay po ba mga ka-DIY? At yung presyo ng nagastos ko dito, ayan, ipapaskil ko po sa ating screen. Yan po yung total na nagastos ko dito sa aking mini DIY battery. Okay mga DIY, ayos po ba? Ayan, sana may natutunan kayo sa aking maikling video at huwag nyo po sanang kalimutan suportahan ang aking YouTube channel at Facebook page. Kaya huwag nyo po sanang kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Yun lamang po. Maraming salamat.